Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah! At welcome po muli sa ating daily vlogging. So, Merry Christmas po sa lahat at naniniwala po ako na ang lahat po ay nakaranas ng kapaguran itong season ng Pasko at ito balik na tayo sa normal. Pero hindi pa po tapos ang 2024. Parating na po tayo sa 2025. So ngayon, kamusta na po ang ating mga finances? Kamusta na po ang ating mga credit card? So I believe na tayo po ay nagkaroon ng tamang pananaw sa paggastos po nung mga Pasko. Hallelujah. So pag-usapan natin ngayon, ano na yung susunod nating gagawin? Kasi after this Christmas season, hallelujah, at kailangan natin paghandaan ng 2025. Sabi nga ng isang network sa TV, sabi niya, kailangan maging ready tayo sa susunod. So sabi nga diyon, I am ready yung kanilang slogan. So paano tayo magiging ready ba? Because there is a certain uncertain things na mangyayari po ditong 2025. So we don't know what the future di ba, holds. So kailangan natin ngayon paghandaan ano ba ang future natin. Okay. So kailangan natin makita paano natin 'to gagawin. Not necessarily about our finances, our career, our family, but kailangan mo natin isentro ang ating buhay sa ating Diyos. So sa umagang ito pag-usapan natin yung goal natin for 2025. Ano ba 'yan? Kailangan natin ayusin ang ating pumbuhay sa Panginoon para maging the rest will everything will follow. Yan po yung sinasabi ng Bible sa Matthew 6:33. So, ang goal natin for 2025 is to be like Jesus Christ. Because without Christ, we are nothing. Yung po yun, hindi natin maintindihan yung future natin. Pero kung nasa sa atin po ang Panginoon, lahat po ang future po natin ay siguradong thumbs up yan. Ibig sabihin, okay yan. Alam niyo po, maraming tao ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi na sila nagpaplano kasi sabi nga nila, hayaan na natin ang panahon dumating sa atin. Ibig sabihin, parang life must go on na lang. Yun ang pinang nangyayari po sa maraming tao po ngayon. Sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. So that's the thing. Pag hindi tayo nagplano, nagpaplano pala tayo ng ating pong kabiguan o ating pong hindi magandang mangyayari sa buhay po natin. So kailangan natin magplano po. Ano ba yung dapat nating pagplanuhan? Ang sabi nga po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sinasabi ng Panginoon dyan na unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng pangangailangan po natin, mga kasama, mga kapatid, si Lord nang bahala dyan. So kailangan natin isentro muna natin yung buhay natin ngayong 2025. So hayaan niyo pong tulungan ko kayo na masentro natin ang buhay natin sa ngayong 2025. So God's ultimate goal for every believer in Christ is to be like His Son. So, sino yung Son niyon? Si Jesus Christ po. Who is the image of His Father? Sabi po sa Hebrews 1:3, sabi diyan, the Son reflects the glory of God and show exactly what God is like. So si Jesus po, siya po yung pinadala ng Panginoon dito para makita po natin yung wangis ng Diyos. So, sabi dito, show exactly what God is like. He holds everything together in His powerful word. When the Son made people clean from their sins, He sat down at the right side of God, the Great One in heaven. So, si Jesus Christ, ang reflection ng ating amang nasa langit. So, pag nandun tayo kay Jesus Christ, I believe our future will be secured. Hindi ka na magkakaroon ng kaguluhan, hindi ka matatakot kung ano yung mga dadating sa buhay po natin. Whether it is bad or good, siguradong nandun ka sa kamay ng Diyos na ikaw ay iingatan ng Panginoon. Kagaya po ng isang bagong panganak. Ang isang bagong panganak po, ito ay umiinom ng gatas. There are two things po ngayon sa panahon natin ngayon, paano uminom ng gatas po ang isang baby. Meron pong tinatawag natin breastfeeding, meron pong tinatawag natin bottle feeding. The same din sa banal na salita ng Panginoon, ang gatas po ay importante because that is foundation of the teaching. So kailangan natin as a newborn babe, as isang Kristiyano, na tayo po ay pinanganak muli sa Espiritu, tayo daw po ay kumain o uminom ng gatas na nagmumula sa salita ng Panginoon. So kailangan doon mag-start ang ating spiritual maturity. Pag hindi po natin ginawa po yon, we will be a religious person. Wala po tayong pinagbago. Mapapansin niyo po yan, you can evaluate
sa sarili po ninyo yan, ano bang nagbago sa akin? Let's say, last year, tinanggap niyo si Christ, 2024, 2023. So, what are the things na nangyari sa buhay mo na nakita mo nagbago sa'yo? So, kailangan ikaw mismo makakapag-evaluate, may nagbago ba sa'yo? Kasi pag walang nagbago sa'yo at patuloy ka lang nakikinig ng tong vlog na to, itong programang ito, at uma-attend ka ng sa local church mo, pero walang nagbabago, there's something wrong. Kasi po, pag ikaw po ay nakikristo, ang sabi po ng Biblia, pag nakikristo ka, ay bagong nilalang ka na. Ang luma ay wala na. So, kailangan may nakikita kang change. Hindi po radical change na from 0 to 100%. Hindi po. Ito ay gradual na pagbabago po sa atin. And you can notice that. So, kailangan natin makita yung process. Makita natin yung paano tayo nagbabago. Okay. So, kagaya nga po ng isang bagong panganak, ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So, growing up in your salvation. Nag-grow tayo sa faith, nag-grow tayo sa salvation natin. So, in short, ang isang newborn babe, kagaya po ng mga sinasabi ko nga po kanina, nagbabago, nagmamature kagaya ng isang baby, di ba? Lumalaki, buwan-buwan, lumalaki. So, ganun din po ang isang Kristiyano, nagbabago tayo physically, nagbabago tayo emotionally, nagbabago tayo spiritually, nagbabago tayo mentally. So, dahan-dahan po yun. It's a process. Kaya nga po, meron tinatawag nating spiritual growth process ang sinasabi ng Bible. Ang 1 John chapter 2 verse 12 to 14, ang sabi dito, I write to you, dear children, because your sins are forgiven through Christ. I write to you, Father, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you have defeated the evil one. I write to you, verse 14, I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know the one who existed from the beginning. I write to you, young people, because you are strong, the teaching of God lives in you, and you have defeated the evil one. So, dito po binabanggit ang 3 stages ng isang Kristiyano. Yung isang children, yung isang young man, at yung isang adult po, yung father. So, ito pong stages na to, nasan kaya tayo? Kasi pag wala po tayong ganitong stages, hindi niyo napapansin yung buhay pananampalataya, ay hindi po tayo dumadaan sa tamang proseso. So, para tayo ay maging matured Christian. So, our goal ngayon, 2025, is to be more like Jesus Christ, mag-mature tayo bilang mananampalataya because nakikita ko po, napakarami po talagang nanatiling baby Christian. Hindi po ito patagalan sa loob ng simbahan, hindi po ito patagalan o paramihan na natin ng seminar, Bible study, mga camps, di ba, conferences, hindi po yan. Yan ay baliwala kung wala pong pagbabago sa ating buhay. Lumalalim ba ang ating relationship sa Lord? Pag lumalalim ang relationship natin sa Lord, kamusta naman ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon? Kamusta naman yung worship? Kamusta naman ang inyong pagbabasa ng salita ng Diyos? Kamusta naman ang pagsasaliksik nyo ng kanyang mukha, ng kanyang presensya? Di ba po? Yan po yung mga bagay na makikita po ninyo na nagbabago po tayo. Halimbawa, dating mainitin ang ulo po ninyo. Na nagbago ba tayo? Nagkakaroon ba ng pagpipigil sa sarili? Kasi isa pong sinabi ng Banal na Espiritu, ang bunga po niya ay patience, pagpipigil, yung long suffering, di ba po? So, I believe lahat po ng ito ay nagkakalakip-lakip kung tayo po ay talagang lumalago. Ngayon, ang tanong po natin, kung hindi po tayo lumalago, kailangan natin ngayong 2025, this is our resolution, this is our goal, our tatahakin ngayong 2025. So, kailangan natin maipix natin yung ating buhay kay Kristo. Amen? Para nang sa ganon, ano man yung darating sa ating kinakaharap, ang ating pananampalataya po ay ready. Amen po ba? So ito po ay tuturo po natin. Kaya nga po, kailangan nating maging focus na tayong 2025 sa ating po mga teaching lessons po ngayon dito sa vlogging po natin because we will help you na magkaroon po ng spiritual maturity. This is not only for popularity, this is not only for information na itinibigay po natin dito sa internet o dito sa social media. This is the way na sinasabi ng Panginoon, how can you feed yourself, your spirit with the Word of God. Yes, this is not the thing only, but kailangan meron support lang po ito. Pero ikaw mismo
na nanonood sa akin, ikaw mismo ang sasaliksik sa Diyos. Personal po yan because our relationship to our God is so personal. So ipagpapatuloy po natin to sa Monday. So I hope na mag-start po tayo because marami po akong ituturo pa paano pa natin gagawin yung step-by-step process para tayo magiging matured na Kristiyano. Amen po ba dyan? Are you willing na magkaroon tayo ng transition ngayong 2025? So if you are willing, ngayong starting po, sa Monday po, December 30, okay? Yan ang po umpisa ng series natin, ng transformation po natin. Ituturo ko po sa inyo ang step-by-step process paano tayo lalago sa Panginoon. So, stay tuned po kayo at kailangan po by 2025 dapat meron na po kayong, since na ito po ay pwede nyong reviewin, pwede nyong i-playback, okay? So, kumuha po kayo ng notebook, ballpen, so you can write down yung mga points po natin na pinag-aaralan dito, yung ating po mga verses, para po ito ay ma-meditate ninyo. Di ba? Parang daily devotion yun na rin. Pero hindi po ito yung pinaka daily devotion. Ituturo ko pa sa inyo yung daily devotion pa. Amen? So that is next year, 2025. So, I hope you are encouraged and I hope na magkaroon tayo ng tamang path sa 2025 po para nang sa ganun maganda po yung umpisa natin ng 2025. So, wag po kayo mamroblema because God will do the rest po sa inyong buhay. Amen. Manalangin po tayo. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At tunay nga, Lord God, inihahanda mo kami sa susunod na taon ngayong 2025. We just believe, Lord God, that you are faithful, O God, to every one of us. At tunay nga, Lord God, you will help us, Lord God, to be Christ-like. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami that our goal this year, Lord God, may set namin ang buhay namin into the process na magkaroon kami ng Christ-likeness, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng ituturo niyo pa ngayong year na to, 2025, Lord. Pagpalain niyo po lahat ng sumusubaybay, pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na nakikinig at nanonood nito, Lord God. Tunay nga, Lord God, reach out niyo po sila, pati ang kanilang mga pamilya, kanilang mga trabaho at kanilang pag-aaral. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So kita-kita tayo sa Monday. Don't forget to bring your notebook and ballpen so that you can write down ito pong mga points natin. And also, you can bring your Bible with you habang nanonood kayo sa inyong mga gadget, iPhone man yan, o tablet man yan, or Android phones man yan, or sa computer man yan. Anything will do as long as nakakapanood po kayo na itong vlog po natin. So God bless you all and have a great New Year! Hallelujah!